dear beloved, Boss Mike, Cervera. Absent si Duterte, paano lalayas ang putang inang yan? Hello? Ayan BP Sara BP Sara, aalis ng bansa mula Abril 23, bukas hanggang May 15. Puting inang yan, Di ba mga kababayan ko? Ay, nako. Ay eto mga kababayan, Yan, tingnan nyo. Ganyan ang, sabi nga ni Arnold Lopez, expectation ng mga DDS. Pero, ang katotohanan, mga kababayan, si Sara Duterte, nahihiga sa pera. Diba, Daniel Roque? Masanto siya labi at sika. Diba, mga kababayan ko, aqua rolls. Ang kapal ng mukha ng hayop ng putang inan to. Bang klase, mga kababayan, Bading Crisostomo. Diba? Matindi talaga. Ang sarap. Alam nyo, sa totoo lang, sa sobrang dami nilang pera, kaya pati kapwa babae ni Sara, binibengbang niya. Sa sobrang dami ng pera, ganun daw, di ba? Di ba nga, di umano, pati rin yan si Man Scarpio, di ba? Sabi lang, di ba? Matagal ng issue to eh. Totoo ba yon? Merong chismis, di umano, si Man Scarpio naman daw ay, meron daw inanakan na artista. Di ba mga kababayan ko, hindi naman natin masisisi si Mans niyan. Si Sara nga, nakikipagbengbangan daw di umano sa kapwa babae niya. Di ba, no? Yan. Yan sila. Tignan niyo mga kababayan ko. Ang drama. Kunyari mahirap. Si Digong. Ayan ang itsura. Ang tanong ko nga mga kababayan, nakakatulog pa ba siya? Kasi mga kababayan, yung mga ganyan, kakaisip ng ninakaw nila, hindi na maayos ang tulog nila. Tingnan nyo si Sara, mga kababayan. Sa sobrang dami ng pera niya, di ba, mukhang buang na siya. Di ba? Di ba, Lisa Villa? Si Sara Duterte. Sa sobrang kakaisip ng dami ng pera niya, pag nagsalita, pagka humarap sa camera, mukhang may tama ulo niya. Ngayon, sasabihin ng mga hinampil na si Sara Duterte, hindi, gawa-gawa lang yan ng gawa-gawa lang yan ng ni Trillanes. Yan, mga kababayan ko. Ano sabi rito? Basahin natin. News update. AMLAC confirm some of the bank transaction of Vice putang inang Sara Duterte. Mga kababayan, BP, di ba? Vice putang inang Sara Duterte that we are in the annexes of former Senator Trillanes deport affidavit. Grabe, mga kababayan, parehas daw. Diba? Tapos sasabihin nyo, gawa-gawa lang. Kaya nga tumakbo yan, ayan na mga kababayan, Ano sabi rito, mga kababayan? Office of the President, Malacanang. Kita nyo, mga kababayan, April 22, April 2026. Ang paalam ay Vice President Sara Z. Duterte, Office of the Vice President of the Philippines. Mandaluyong City. Madam. In view of the Chinenes. Pumirma sino? Si Ralph Recto, pinayagan mga kababayan na magbakasyon. Sa gitna ng nangyayari na
investigasyon. Hearing, mga kababayan. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit nagpapaalam si Sara Duterte? Yan ho ay hindi na ho kinakaya ni Sara Duterte ang stress. Halos maya-maya binibengbang siya ng stress, depressed. Kung mananatili si Sara dito sa Pilipinas at napapanood lahat ng mga nangyayari sa hearing, mga kababayan ko, depressed na depressed, baka magpakamatay na yan. Oo, sigurado yan, baka magpakamatay na yan. Ayop, di ba? So ngayon, mga kababayan, kinumpirma na ng AMLAC yan, na yung sinasabi ng gwapong-gwapo na si Trillanes ay totoo nga. Pagpapanggap lang. Kita Kaya nyo? hindi niya masagot yung mga justifications. Kita nyo, mga kababayan ko, Sit Sentry. Panoorin natin. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yun. It's just Panoorin nyo, form of social. Panoorin nyo to, mga kababayan, Panoorin nyo ng buo. Lahat po yun ay pagpapanggap lang. Kaya nga hindi niya masagot yung mga justifications dahil drama lang nila yun. It's just a form of social control, matakot lahat, and it was very effective. Sinampulan si Lima, pinakulong na walang na-fabricated charges, kaya wala na, umatras na lahat. So it was pero titignan nyo what happened after. Yung grupo niya, yung sindikato niya, sila Michael Yang, pinakulong, started reporting the drugs through the front door sa customs. Pero ang ginawa nila nung una, yung administration niya, binabasa nila sa laboratory, sa everywhere, with the projection pero mga competensya nila yun, yung local shabu manufacturers. So, na-abolish na nila lahat, inilat na front door. Ngayon, magkano ang presyo ng shabu at that time nung tumaas. So, yung presyo ang nakinabang ng monopolization ng drug war. Kaya nga, sa galit niya, kunyari, sa pagpe-pretend niya ng galit siya sa illegal drugs, pero nung in-import yung 11 billion na shabu, yung 6.4 billion na shabu, then a few others na in-import, meron bang sinabihan si Duterte na kung sino yung drug lord behind it? Ano po yung customs commissioner na Ang nananalangin si Duterte, mga kababayan. Nananalangin si Duterte, ay Panginoong kong Lucifer, wag mo pong ipapahintulot na mabuking ako ni Trillanes ngayon. Yan po nung panahon ho, na nandito pa si Digong. Panginoong Lucifer, wag mo pong ipapahintulot na ako ay mabuking. Utik, ganyan mga kababayan no? Sige tuloy. na nung time na yon. Si Faeldon sa 6.4, si La Peña nung 11 billion. Di ba? Pinadaan sa customs. Kung talagang galit na galit ka at hindi mo kasabwat yung nagpasok ngayon, you should have hung these people kung talagang ganun siya magsalita eh. Pero ang ginawa po niya, pre-promote niya. No, pre-promote niya po ito, prinoteksyonan niya kasi mga kasindikato niya. Then, here comes si Peter Lim, who was identified as one of the drug lords. Pero same triad nila Michael Yang. Alam nyo, ito na mga kababayan. Sa madaling salita ho, yung pong lahat ng sinasabi ni Senator Trillanes ay lahat ho ay pawang katotohanan. Na ang ginawa ho ng mga kampo ni Duterte noon ay sinira, winasak. Kung ano-ano hong mga masasakit, kung ano-anong mga fake news yung pinalabas nila against Trillanes. At ngayon, mga kababayan, sabi nga natin, ano't anuman ang mangyari, dumarating talaga tayo sa katotohanan. Yung katotohanan na hindi ho kailanman ay maitatago. Ayan, mga kababayan. Ano nangyari? Ayun! Tinamaan ng lintik, di ba? Mga kababayan ko, tinamaan ng lintik Sumabog Michelle Reyes di ba mga kababayan? Why not Sentry for President? General Torre for Vice President.
Oh. Oh, sa madaling salita, mga kababayan, yan po yan, ha. Oh, eto si Sara Duterte, oh. Talaga akong ginawang mali. Oh, kita nyo mga kababayan yung sinasabi na itong putang inan to. Oh, tignan nyo mga kababayan yung drama ni Sara Duterte tapos tinatawan-tawanan lang kayo. Diba? Ano? TPL, ano? Ha? Si TPL, oh. Nandyan, oh. Batiin nyo. Oh, TPL, oh. Palatastas muna natin kay TPL to. Dali lang. TPL, oh. Putik na yan, oh. Yung ninong natin, oh. Nandun sa gitna, oh. Kita mo yung mga kasama. Kung hindi drug lord, putik, vice drug lord. Puro kasama, membro ng triad, Kaya naman pala itong ninong natin, hindi nagsasalita. Ayan, oh. Hindi ka ba nagtataka niyan? Oh, ayan, oh. Katabi sino? Ayan, si Sammy Oy, si Rodrigo Duterte, si Sara Duterte. Putik na yan, matatagal pala itong mga hayop na to, eh. Magkakasama, eh. Kaya pala, iisa ng gawin, ano? Iisa ng gawin itong mga hayop na to. Ayan, oh! Tingnan mo, oh, tuwan-tuwa pa yung dalawang unggoy na to. Sorry. Nakalimutan ko. Sorry naman. Hello, friends pa. Nung hindi pa sila nagkakaonsihan, nung hindi pa sila nag-aaway-away sa kickback nila. Ayop po. Tingnan nyo mga kababayan ko, ganda ng mga tawa. Ang kasama, drug lord pala. So, ibig sabihin, nung magkakasundo pa sila, okay lang, sumama sa mga drug lord. Ayan, Martin Romualdez, talagang close na close kay Sammy, uy. Si Sara, ganda ng ngiti. Nakagiting ka na, puta. Milyon na naman ang iuwi kong pera. Di ba? Madadagdagan na naman yung bank accounts ko ng laman. Sana all talaga, Mapapasana all na lang tayo. Putik na yan, Mau, TPL, Tapos yung napupunta sa mga vlogger, barya lang. Dapat mali-maleta rin, eh. Diba, no? Kaya nga, ayoko ng barya, eh. Kung barya, sa akin yan. Diba, no? Doon na lang ako sa natawa ka. Natawa tuloy si Maureen, eh. Kung barya, sa akin yan, alam mo yan. Gusto ko yung mali-maleta. Diba? Ganon din naman nakasalanan. Bibigyan ka barya. Tapos, aatimin ko, ipagtatanggol ko siya. Hindi sulit yun. Ninanakaw nyo, bilyon-bilyon. Bibigyan nyo yung mga vlogger nyo, barya. Kukupitin pa nung baklang mataba. Hindi na kayo naawa. Palag! Kita nyo mga kababayan ko, Tingnan nyo. Paper bag pwede na. Paper bag. Ito kasi yan, eh. Nakakainis, eh. Biruin nyo, bibigyan mo yung mga vlogger na nagtatanggol sa'yo. Naaawa ako, eh. Barya. Barya ho, eh. Barya. Tapos, kukupitin pa nung baklang mataba. Binabawasan pa. Kaya magulat kayo, bigla na lang ma-high blood yan, eh. Bigla na lang mangingisay kasi kinarma na. Putik na yan, yung mga ganyang mga... wait lang, bahala kayo, ang mahal na hari, merong kautusan.
Hindi kailanman kailangang busalan ang bunganga ni Mike Cervera. 'Di ba? Hayaan na magsalita si Mike Cervera. 'Di ba? Pero yun yung mga kababayan, seryoso. Tignan yung mga kababayan. Yung iba okay, masaya kasi sapat-sapat. Ha? Ano talaga? Bongga. Paano yung iba? 'Di ba? Paano yung mga kakilala ko? 'Di ba? Baryang-barya yung binibigay. Putik na yan. Ang problema kasi, barya na nga, binabawasan pa, kinakat kong pa, nung baklang mataba. Minsan mapagkakamalan nyo na, yung tiyan niya, bulsa. Kasi mga kababayan, yung tiyan niya, abot na hanggang tuhod niya. Ganon, mga kababayan, antindi, no? Oh, yan. Our beloved Boss Mike.